At dito may nakalagay nga po na end-to-end encrypted at nagulat na lang po ko dahil nabura po yung ibang conversation namin or chat history namin. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? So ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano alisin ang end-to-end encryption sa ating Messenger. Yes, ito nga po yung bagong update ni Messenger, pero bago tayo magsimula, pasok intro! Marami nga po ang namomoblema dahil nga sa bagong update ni Messenger na end-to-end encryption. Meron pa nga akong nabasa na comment last time na ang sabi niya ay sa girlfriend ko nawala yung old conversation namin. At ito nga po yung problema. Dahil nga po sa bagong update na ito ay naapektuhan na rin po yung mga normal na conversation or yung mga chats natin sa mga kausap natin sa Messenger. Kaya sa video na ito ay ituturo ko sa inyo ang tamang pag-setup ng end-to-end encryption. At kung ready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Ang unang step na gagawin po natin ay buksan po natin ang ating Messenger application. Dito po sa ating Messenger account ay makikita po natin yung mga normal na chats or conversation po natin sa ibang tao. At dito ipapakita ko po sa inyo yung nagiging problema sa bagong update ni Messenger. To give you an example sa nagiging problema sa bagong update na end-to-end encryption ay pumili nga po ako ng isang normal conversation namin. At dito may nakalagay nga po na end-to-end encrypted at nagulat na lang po ko dahil nabura po yung ibang conversation namin or chat history namin. Kaya ang problema ay hindi ko na po mabalikan yung mga chats, pictures, videos, files na sinend po namin sa isa't isa. So hindi ko na po yun nakikita. Kaya ngayon po ay tuturo ko sa inyo kung paano nga ba natin maayos na masisetup yung end-to-end encryption. Kapag nandito na po tayo sa ating Messenger ay makikita po natin yung tatlong line sa gilid at pindutin lang po natin yan. At dito naman po ay makikita po natin yung settings button at i-click lang po natin yan. Scroll down lang po natin at hanapin po natin yung privacy and safety. At dito makikita po natin sa security yung end-to-end encrypted chats at ayan po yung kailangan nating pindutin. And after po nyan ay makikita po natin yung message storage at security alerts. I-click lang po natin yung message storage. At mapupunta na po tayo dito sa pinaka-settings na kailangan nating ayusin at alamin regarding sa end-to-end encryption. Kung makikita nyo po ay hinayaan ko lang po na naka-turn on. Yes, naka-turn on po yung end-to-end encryption sa Messenger ko. Dahil nga marami pang bugs, issues, and errors yung bagong update na ito ay nag-turn on na lang po ako. Baka kasi madamay pa at biglaan na lang rin ma-delete yung ibang conversation na nasa Messenger ko. Pero syempre hindi ko po hahayaan yon, kaya nag-turn on na lang po ako. At dito makikita nyo nga po yung turn off secure storage na kung saan nakalagay dyan na hindi na nga po mababackup yung mga end-to-end encrypted chats. Ang ibig sabihin po ay hindi mo na mare-recover yung mga conversation sa mga private na pinag-uusapan ninyo o yung mga secret conversation. Pero kung ako lang po yung magsasuggest at mag-a-advise po sa inyo ay hayaan nyo na lang po na naka-turn on yung mismong end-to-end encryption. Okay lang naman po kung naka-turn on po yun. And again, ayun po yung isa sa mga issue sa bagong update ni Messenger. So dito magbibigay pa ako ng isang example about sa end-to-end encrypted. So dito pipili lang po ako ng isang normal conversation namin na kung saan makikita nyo po dyan na walang nakalagay na end-to-end encrypted. Pero kapag pinindot ko po yan, at kapag pumunta po kami sa secret conversation, dito nyo na po makikita yung end-to-end encrypted chats. So dito makikita nyo po dyan na nababackup po siya ng end-to-end encryption. So ayan po yung sinasabi ko na secret conversation. Actually, dapat yung mga private conversation or yung mga secret conversation lang po yung affected ng bagong update na to. Ang nakakalungkot lang ay may nababasa ako sa comment section na nabura nga yung chat history nila at hindi na nila mabalikan yung mga pinag-uusapan nila. And again, para maiwasan po natin ito ay mas maganda po na hayaan nyo na lang pong naka-turn on sa inyo yung bagong update ni Messenger na end-to-end encryption. At ngayon naman po ay tuturo ko sa inyo kung paano nga ba natin mada-download yung chat history o yung mga pinag-usapan or conversation sa ating Messenger. So dito yung mga end-to-end encrypted chats lang po yung mada-download natin. So dito pindutin lang po natin yung tatlong bilog sa taas. Makikita po natin dyan yung privacy and safety at i-click po natin yan. Dito makikita natin agad yung end-to-end encrypted chats at i-click lang po natin yan. Lalabas po dyan yung secure storage at pindutin lang po natin. Ang pag-download po ng chat history or conversation sa Messenger ng end-to-end encryption ay magagawa lang po natin sa computer. And also, i-double check na natin na dapat naka-turn on po tong remember this browser para in case ay hindi na po kailanganin ulit yung 6-digit pin sa computer po natin.
At dito pindutin po natin yung download secure storage data dahil dito po natin magagawa yung pag-download ng ating mga data sa ating end-to-end encryption. Ang kagandahan po ay pwede nating ma-download at ma-recover yung mga conversation, mga chat, pictures, videos, files at iba pang nakalagay sa ating messenger. Makikita po natin dito yung download file sa baba at i-click po natin yan. Kailangan lang po nating ilagay dito yung Facebook password po natin at click po natin yung confirm. Then click po natin yung download. At may nakalagay po dyan na naglo-load na requesting file at kailangan lang po natin maghintay. So dito after natin ma-request yung file na kailangan nating i-download ay may kita po natin yan dyan. So dito na naka-zip file po siya at kailangan po natin siyang extract. At syempre ituturo ko po yan sa inyo kung paano. So dito makita natin dyan ay pindutin lang po natin yan. Kung may kita nyo ay kailangan po natin itong ilabas sa ating desktop. I-hold lang po natin yan at i-drag po natin dito sa aking desktop para syempre makita ko po. So dito pipindutin ko lang yan at makikita nyo dito yung mga folder na pwede nating ma-recover. So dito papakita ko sa inyo yung isang conversation na na-recover natin. So dyan ganyan po yung itsura ng mga chats and conversation na na-recover po natin sa Messenger. At ngayon naman po ay tuturo ko sa inyo yung iba pang update ni Messenger. Unahin na natin dito yung highlights. Dito po sa bandang baba ay makikita po natin yung highlights. Ang isa po sa napansin ko dito ay yung notification regarding sa mga nagsa-celebrate ng birthday. So dito ay pwede na tayo automatic na mag-send ng message sa kanila directly. Aside from that ay nakikita na rin po natin dito yung mga share nila na notes sa kanilang Messenger kung ano nga ba yung pinagkakaabalahan nila. And also yung mga post po nila o yung mga share po nila sa kanilang mga Facebook. So ganun po kaganda. So dito scroll down lang po natin at nakikita ko na po lahat ng mga status o sinashare nila sa kanilang Facebook. So nandito na po yan sa highlights. At ang next na update na pinaka nagustuhan ko kay Messenger ay ang pagkakaroon ng edit button. Ang kagandahan po dito ay pwede na nating baguhin yung in case na magkamali po tayo sa chinat po natin. So dito magchat-chat lang po ako dito sa kausap ko sa Messenger at dito sinadya ko po munang maliin yan para ipakita sa inyo na pwede po nating i-edit yan. So dito i-hold lang po natin yung mismong chinat po natin sa kanila para lumabas po yung edit button. So dito pindutin lang po natin yung tatlong bilog, yan yung more, at makikita po natin dyan yung edit, yan po yung edit button. So dito pwede na nating baguhin yan. So dito inaayos ko na at inedit ko na yung typographical error at kapag okay na, pindutin mo lang yung check na nasa gilid. So kung makikita nyo ay okay na po at na-edit na po natin yung pagkakamali po natin kanina. At ngayon punta naman po tayo sa next update ni Messenger na tinatawag na disappearing messages. So dito magbubukas lang po tayo at kailangan natin pumunta sa secret conversation. Yung disappearing messages po kasi ay gumagana lang po kapag naka-secret conversation po kayo. Ang kagandahan lang po sa disappearing messages ay kusa na pong madidelete or mabubura yung sinend mo sa chat mo. To give you an example, after mo pong mag-chat dyan ay pindutin mo lang po yung I na nasa taas. At dito kailangan lang po nating scroll down at makikita po natin dito yung disappearing messages. At dahil naka-turn off po yan, kailangan po natin yung i-turn on. At dito nakalagay nga po kung paano nagwo-work yung disappearing messages. So dito nakalagay na after 24 hours ay kusa na lang pong madidelete yon at magno-notify pa sa'yo kung may nag-screenshot ng mismong conversation po ninyo. At ipapakita ko po yan sa inyo. So dito i-turn on lang po natin at i-set po natin yan ng 24 hours. Yan. So dito for example ay magchat-chat po ako ng normal dito sa kausap ko. Yan. Magta-type lang po ako dito. Ayan. So dito sinasabi ko sa kanya na patry nga ako na mag-screenshot siya para kung ano nga ba ilalabas sa akin once na nag-screenshot siya. Kung magno-notify nga ba talaga sa akin. So dito, minabuti ka muna na itry sa sarili ko. So nag-screenshot muna ako ng conversation namin. At dito nakalagay na you took a screenshot. Ibig sabihin, pati yung kausap ko sa Messenger ay alam niya na nagte-take ako ng screenshot doon sa conversation namin. At kapag yung kachat mo or yung kausap mo naman yung nag-take ng screenshot ay magno-notify rin po sa iyo yun. At ganun lang po yung mga steps na kailangan nyong gawin at sundan para maayos nyo pong ma-set up ang end-to-end encryption sa Messenger nyo. Again, dahil nga bagong release pa lang yung update na ito sa ating mga Messenger ay makaka-encounter or experience po tayo ng mga issues, errors, or bugs sa ating Messenger. And also, diniscuss ko rin po sa inyo yung iba pang update ni Messenger. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ka pong bago natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. And also, pwede mo ring i-like and follow yung Facebook account ko na may kita mo dito. At syempre, kung bago ka lang at napadaan ka dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pinutin ang may wagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka
sa mga future uploads ko. Yun na! Peace out! Like, comment, and subscribe! Peace! One love!